Sa kasagsagan ng hagupit kamakailan ng Bagyong Christine, nagbayanihan ang mga tiga-Gainza sa Camarines Sur para i-rescue hindi mga tao. Pero ang tatlong imaheng ito ni Santo Entierro o yung imahe ng natutulog na Hesukristo na mas kilala sa kanilang lugar sa tawag na Tatlong Hinulid. Nanlumo sila sa sinapit ng tatlong imahen na di umano napabayaang nakalubog sa baha sa loob ng kapilya. Nung oras na yun, nasaan sila? Ilang araw na nakalubog doon. Bakit hindi man lang ninda naisipan? Yung paa niya, yung nalusaw na yung mga pintura, parang inaamag na siya. And then nagkaroon ng mga crack and damages. Ang ilang deboto, masama tuloy ang loob sa mga taga-kapilya na dapat daw sana siyang nangangalaga sa mga imahen. Bakit pinabayaan nila? Kaya sina Clemente gusto raw bawiin ang mga santo, lalo't ang nagmamay-ari raw ng mga di umano milagrosong imahen, hindi ang kapilya, kundi ang kanila raw pamilya. Muli yan inako nindo. Ang bagabat na responsibilidad sa pag-atamang katulong inuli. Sino ang mas may karapatan sa Santo Entierro? Sa nakalipas na mga dekada, sa kapilyang ito sa Gainza nakalaga ang tatlong imahen. Ang Diyos Ama na may hawak na tupa, ang imahe ng Ina na may hawak na ibon, at ang Diyos Anak na siyang bukod tanging nakadilat. Ang mga deboto ang nangangalaga sa tatlo na ayon sa paniniwala, mga milagroso raw. Umpisa sa ulo, hanggang katawan. Sa disipulos kasi yung inugasan ni Jesucristo noon, paalang. Tuwing Huwebes Santo, binibihisan at pinapaliguan nila ang mga ito. Ang tubig na ipinampapaligo sa mga imahen, kapag ininom o ipinahid sa katawan, di umano nakagagaling daw ng anumang karamdaman. Nagtutubod po ako talaga. Naghihimala sindang tulog. Pero ng doktor ang pig-agyan ko, nakadamot akong gastos, pero sindang lang po. Sana ka ako, huwag mo naman ibalik yung waiter ko. Kukuha ako ng dahon. Ang langis, yung inaalagay ko, tinatapal ko. Wala na yung aking waiter. Ang samahan na kung tawagin, Kagbunga de Barangay Pintuan ng Langit. Malalim daw ang pananampalataya nila sa tatlong hinulid. Kahit pa sa totoo lang, hindi nga raw ito hinahayaang iprosesyon. Yung pinakamasakit, yung pinakaunang taon, nag-prepare talaga kami. As in, nagkatay kami, nagpagawa ng bangka, nag-rent ng restaurant. Yung hinulid na lang po talaga yung inaasahan namin na kailangan na lang isakay. Nung time na yon, na habang nagpo-proseso kami, ang sagot nila sa amin, okay lang, okay lang. Bigla nilang sinabing hindi na nila kami pinapayagan. Sa kabila nito, malaki ang pagpapahalaga ng mga residente sa imahen. Kaya nung nalamang nalubog ito sa baha, nagbayanihan sila. Doon talaga kami pumunta kay Manay Tuyang. Sabi ko, Manay Tuyang, ang tatlong hinulid, nalulunod na. Hindi raw naging madali ang pag-rescue ni na Elsa sa tatlong hinulid. Gagad na po kami sa Indanintabang na duwa pang baruto. Pagabot mi po talaga duman, grabe pa si Alon, sa kasi tubig po. Kung talagang totoong may pagsampalataya sila, kung totoo na sila mayroong debosyon dyan, hindi nila pababayaan yun. Nung oras na yun, nasaan sila? Ilang araw na nakalubog doon. Bakit hindi man lang ninda naisipan? Bilang isang pastoral, yung nakaraang bagyo po, siyempre lumaki po yung tubig. Safety ko muna po yung pamilya ko. Bago po yung tatlong hinulid, nawala naman akong bangka na di ko kaagad ma-rescue. Mula nung mahango nila ito sa baha, pansamantala muna nila itong inihimlay sa bahay ng caretaker nitong si Toyang. Kaya pala may naglipat. Kaya pala may isang kung naglipat ako. Salamat nagkaigwang ano pa po. Mama. Wala po silang damit kasi lahat ng damit niya basa. Kaya ang nilagay ko sa kanya, kumot lang. Dahil ilang araw ang mga itong nalubog sa baha, nangulubot at kumupas ang pintura sa bandang paa ng tatlong hinulid, habang ang binti ng pinakamalaki sa tatlong imahen na Diyos Ama
nagkabitak dahil sa sinapit ng 3 hinulid. Ang pamilya ni Clemente nagpasya na kuhanin na sa kapilya ang mga imahen. Lalo't paniniwala nila ang pamilya nila ang tunay na may-ari sa mga ito. Abo ko na akong ibilta. Kung gusto ko nindo magka-sariling tao man lang, magkaroon baka mayong ribok, ang sinibulian, ihatod nindo. Sabi ko po, kay Father nyo na lang po paliwanag doon. Kung may karapatan po mag-desisyon yan, say Father. Ang mga deboto sa kapilya, tuloy ang debosyon. Kahit pa walang laman ngayon ang higaan ng mga imahen. Spiritually, nandoon naman yung pakiramdam mong nandiyan siya. At necessarily, kailangan na nandoon siya. Hinahanap sila. Kasi po maraming dumadalaw rito, yung nagpapanalangin sa kanila. Ang iba naman, pumupunta sa bahay kung saan ito nakalagay. Dako la pong pagtubod ko ta si aki ko po nang hilangon po yang kay to. Siya narahay po yang kasamong panuga na magsunod siya diyan sa kay hinulid. Ayon sa kwento-kwento, daan-daang taon na raw ang nakararaan nung nadiskubre ang mga imahen. Magdaang mga bagyo, 15th century, nasunod na bagyo, dyan niya nakuha ang 3 hinulid. Dahil ang dampa noon ni Mamang Ayong daw ay maliit. Itinatali pa yun sa mga haligi. Kaya lang ng 3 na ang auto, pinahiga niya. Pinagpasapasahan daw nila ito hanggang kalaunan na ipagkatiwala sa isa sa mga naging tagapag-alaga ng imahen, si Kainteng. Taong 1970 naman, nung ipinamana raw ni Kainteng ang 3 hinulid sa ina ni Clemente na si Brigida. Kung pag-aabot ni Kuya na, nang binubulusan Manila, may katripo siya sa pikukubungan. Eh nga nagduwang taong kinanay, dahil madaliun lang. Ang samok pa po magurang makuman itong sakin, talagang pag nakikiulay, may rakon man, pinapaunraman. At bilang katibayan na isasauli nila sa pamilya ang mga imahen, may pinapapirmahang kasunduan si Brigida sa mga nanghiram noon sa Santo Entierro. Ito yung lumang kasulatan. Ito yung parang handwritten pa nga siya eh. Tapos ito naman, naka-typewriter pa siya. So, sobrang luma ng papel, medyo malutong na. Ito yung original copy. Kung sakali man pong hanapan kami ng ebidensya, ito po yung ipapakita namin. Hanggang sa hiramin din daw ang mga ito ng kawani ng barangay. Sabi po dangani, susubliun man lang ta, ipoprosesyon. Ang matatanggap daw na donasyon mula sa mga dumalo sa prosesyon ang siyang gagamitin para ipaayos ang kanilang simbahan. Dahil sa may tiwala naman daw si Brigida sa mga tiga-barangay, hindi na raw ito nagpapirma pa ng kasunduan. Nag-ayaw ang taon, pag nailing ni nanay, ang hirmita, bago naman ang atok dahil nagtuturo. Pare, kukunin ko rin 3 hinulid. Ang 3 hinulid, sinubukan daw bawiin ni Brigida. Pasensya ka na ha. Mismong tao na sa mga barangay ang may ayaw. Makailang beses po nagtaray yung lola ko daw. Kaso yun nga po, pinipigilan na ng taong bayan. Since ang lola ko ayaw sa gulo, nanahimik na lang po siya. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang debosyon nila sa 3 hinulid. Nung nabuo nga ang Kagbunga de Barangay Pintuan ng Langit, pinamunuan ito ng anak ni Brigida na si Clemente. Kahit na ayaw nilang ibigay sa amin or pahintulutan, ginagawa po rin po namin yung taon-taon bilang isang debosyon pa rin. Malaking tradisyon yan at hindi yan taliwas. Hindi natin sinasamba ang imahen. Ang sinasamba natin ay yung Diyos na ipinapahayag, ipinapakita ng isang imahen. Pero dahil tila pinabayaan daw ng mga tigapamahala ng mga imahen nung hagupitin ng Bagyong Christine ang Kabikulan, dito na raw nagpasya ang mag-anak na bawiin ito sa simbahan. Maintindihan nila, maayo kung maraot na intindihan ko na ano pa man. Gusto ko lang maganap ang debosyon na pinangako ka sa kong ina. Mautob ko si pinangakoan ni nanay na mag-ataman sa tulungin nila. Dapat, bago sila nagdesisyon, dapat sinauli niya kaagad yung wala ng kalamidad. Kami yung may karapatan, bakit kami pa yung pinagkakaitan? Sabi ko kito yan, puno yan tiyang tagasantalan ni. Dahil sa ibig sa pa ini nakabilta, madidipisilan na naman kita. Ang alitan sa kung sino ang tunay na may karapatan sa pagmamay-ari ng mga imahen. Sinubukang idaan sa barangay pero tumanggi silang pakuhanan ang naging usapan.
Hindi po pumayag si Clemente. Sabi niya daw na hindi niya ibibigay sinulid. Sabi ni Kapitan, ang mabuti, doon na lang sa palasyo sila mag-usap. Hiningan din namin ng komento sa issue ang kanilang parokya, pero hindi raw muna sila maglalabas ng opisyal na pahayag sa ngayon. Gayunman, inendorso na rin daw nila ang usapin sa kanilang arsobispo. Lumalabas po sa mga ebidensya na itong imahe na ito ay pinahiram. Pinayagan nila na yung imahe ay mapunta sa pangangalaga nitong simbahan. Pero hindi nangangahulugan na nalipat ang naked ownership. Hindi ito ibinigay ng pamilya. Ngayon, ang sunod na hakbang kung hindi sila magkasundo sa level ng barangay ay iakyat ito sa korte. Ato bang sa amin kadit man akong napupugulan. Nagpagkatong inintriga na sa sakong ina. Ang problema kasi dito, yung mga deboto, maraming pupunta dyan, hinahanap ang 3 inulid. Ang pakiusap ko po, sana ibalik niya na yung 3 inulid. Samantala, habang patuloy pa rin ang diskusyon, mananatili raw muna ito sa poder ng caretaker nitong si Toyang. Dahil kamo nagkakairintindihan, di ko yan ibababa. Halap ko po si Padi kung ano-ano dyan. Ang mga imahen, gaya ng 3 hinulid, dapat nagbibigkis ng pananampalataya at hindi ng pagkakawatak-watak.